Magandang araw mga boss, another day, another vlog, and yan yung time na sinusukatan yung paa ni Adet para sa kanyang brace, at yung brace na yon ay para makatulong sa kanya sa therapy niya na makatayo siya. Ayan, so maraming salamat at nakapag-provide tayo ng ganito. Ayan, at yan naman ay advice din ng PJ niya at saka ng kanyang therapist para mas mapadali or makatulong ng malaki kay Adet para makatayo siya na ayos. Okay, tapos na, yun. Ito lagi yung pinaka mahirap na part, yung palaging umiyak si Adet pag na-stress siya, pag may ginagawa sa kanya. Usually pag meron siyang laboratories yan, and sobrang hirap. So ayan, tinatanggal na lang nila yung nilagay nilang yan. So, para siyang semento na nilalagay. So, hinuhulma, ika nga. And tinatanggal na yung part na yan para dyan mismo yung kukuha ng sukat. Kaya pag ganyang umiyak si Adet, sobrang hirap sa amin ni mami niya at sa akin na makitang gano'n. At yan, tinatanggal na nila. Sobrang hirap din kasi naninigas si Adet and hindi siya sanay na nakasteady yung paa niya. So kaya meron tayong ganun para makorek kagad yung pagliko lagi ng paa. So pag ganun, itutuwid agad niya. So yun, natanggal na at ayan, umiyak pa rin si Adet. Sobrang stress siya dyan. At after 1 month siguro, ayan, dumating na yung sinukat sa kanya na brace para sa mga paa niya. At in-explain lang sa amin kung paano gamitin, kung paano yung maintenance, at yung proper way na paglalagay nung brace na yan. And usual, ang hirap na namang ilagay kasi hindi nga sanay si Adet ng ganun. So umiiyak pa rin siya. At I don't know, kailangan ni Adet na masanay na lagi may ganyan. Kasi ang required is kailangan 8 hours a day mailagay yung brace para masanay siya at makorek yung pagkilo nung paa niya. So yan, okay naman, all goods. Nanibago lang si Adet at medyo mahirap ilagay yung brace na yan sa may baywang niya tsaka sa may hita niya. So doon lang talaga nahirapan. So yan yung lahat. Ayan, nakakatayo siya ng straight and makokorek talaga yung mga paa niya na straight yung tindig. So malaking tulong to para sa pagte-therapy niya. Ayan, and para masanay siya kung paano tumayo. At sana masanay kagad si Adet na may nakalagay na brace sa kanyang mga paa. Kasi every therapy namin, kailangan namin isuot yan para madali siyang masanay every time na meron kaming therapy. So, therapy namin 2 times a week. So, sa Lipa pa kami pumupunta para sa therapies. And yun, salamat po. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin para kay Adet at para magkameron siya ng brace. Yan, maraming salamat. At laking tulong talaga yan para sa kanya. And saka sa mga nagpipray, sa mga nangangamusta kay Adet, kung kamusta na si Adet, maraming salamat po sa inyo. Kasi pinapalakas nyo ko yung aming loob ng mami niya, tsaka sa akin. At sobrang natutuwa kami kasi maraming nagmamahal kay Adet. Hindi lang dun sa pamilya namin, kundi sa iba ring tao. Ayan, tinatanggal na yung brace and may mga adjustment lang dun sa brace na yan. Kailangan lang i-cut or may ayusin. At tomorrow, mag-start na kami na sanayin si Adet. Kailangan maka 8 hours siya. Pero pwede namang hindi yung straight na 8 hours. So pwede magpahinga, wala yun. Tapos saka uli babalik. So yun, maraming salamat po sa inyo. At pagpalagi po tayo na may kapal and palagi po tayo mag-iingat. And God bless po.